Hi everyone! Good evening! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, lumalakas lalo ang laban ng pambato natin dito sa Reina Hispano-Americana. Kung bakit, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga solid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Reina Hispano-Americana. So syempre malapit na ang coronation ng Reina Hispano at ito ay magaganap this coming February 21. Pero syempre mapapanood natin yan sa ating mga television or online ay sa February 22 ng umaga, Sunday morning. So, syempre, excited ako sa magiging laban ng ating pambato na si Beatrice Maclellan. Alam naman natin si Beatrice na talagang isa yan sa mga magaling na kandidata pag nagkukumpit sa isang pageant. Hindi lang isang beses niya napatunayan. Kumbaga, madalas talaga siya lumalaban at nakakarating sa dulo ng kompetisyon. And then, plus, alam naman natin na matalino talaga si Bea dahil syempre communication skills pa lang ay talagang mabibighani ka na sa galing niya eh. Kaya ako, para sa akin, ang laban niya dito ay talagang excited ako. Kasi syempre back to back for the Philippines. Hindi madali ito ha. Back to back ang hamon kay Bea dito kasi syempre ang reigning Reina Hispano ay from the Philippines na si Diamante. Yes. Diamante ay isa sa mga talagang hinangaan natin noong nakaraang taon. Oh my God. Unbelievable talaga yung laban niya. Kung nagawa yun ni Dia, kaya din gawin ni Bea. Si Bea pa mas mas kumpiyansa, tapos nandoon na talaga yung details ng kanyang laban ay talaga well prepared talaga siya. Kaya sabi ko, in fairness ha, mukha talagang lalaban ng todo-todo ang pambato natin. So sa ngayon, syempre, ang ma-observe mo sa kanya ay pinagandaan niya talaga. At hindi talaga siya nagpapakabog ng ganun-ganun lang, di ba? Kasi from the beginning, ramdam mo na yung determination niya ay nandoon na. And then, unti-unti, step by step ang eksena niya. Katulad din ng ginawa ni Diamante nung nakaraang taon na parang sa una, hindi masyado napapansin, pero later on, ayan, napapansin na at umi-eksena na. Lalo na ngayon na parang 1 week na lang ang kanilang pageant. Kaya ramdam mo talaga na eto na, ibinibigay niya na yung huling linggo. Ibinibigay niya na yung laban niya. So ako, para sa akin, paganda ng paganda ang nagiging eksena niya at talagang tinutodo na ng lola mo ang laban niya dito sa Reina Hispano-Americana. Kaya, ngayon pa lang ay, sabi ko sa inyo, dapat nyo tong panoorin at abangan kung paano niya ipapanalo ang laban na to. So, sa ngayon, napili si Bea ang ating pambato sa isa sa mga malakas pagdating sa botohan. Dahil pasok na naman siya sa top 5. At ang mga nangunguna nga ay si Miss Panama at pumapangalawa naman si Miss Venezuela. So, ito yung nakikita kong matinding kalaban niya si Panama at saka si Venezuela. And then, si Guatemala ang sumunod at pang-apat naman ay si El Salvador at pang-5 naman si Philippines. So ako, para sa akin, masecure lang si Philippines dyan na makarating sa semifinals. Ay nako, tapos ang laban. Dahil alam naman natin na talagang makuda. Hindi ko alam kung mananalo siya, pero laki yung kumpiyansa ko sa kanya na malakas yung kumpiyansa ko sa kanya ay kukuda to. Pero kung ganda ang pag-uusapan, sa totoo lang, si Panama, gustong-gusto ko yung beauty niya. From the beginning pa lang sinabi ko na sa inyo, ay baka Panama ang makakuha ng corona dito kung hindi si Philippines, di ba? And then si Venezuela din, maganda din. Pero kasi nung nakaraan taon, si Venezuela parang
first runner-up, di ba? Parang siya yung sumunod kay Diamante. Silang dalawa ang nag-last two standing, Philippines and Venezuela. So sa ngayon, hindi ko alam kung mauulit-ulito. Pero possible na mangyari uli. Yung alam mo yun, yung mag-last two standing si Bea at saka si Venezuela. Pero parang pili ko kapag ganun yung nangyari, so babaliktad. Si Venezuela naman ang makakapag-uwi ng corona. So yan. Ako para sa akin, syempre gusto ko mag-back to back tayo. Kasi nagagawa nga ng ibang bansa Nagagawa nilang mag-back to back. Alam kong hindi magiging madali kasi syempre, hindi naman to basta-basta lang. Alam natin na matindi talaga ang labanan. Pero kung ano man yung mararating niya dyan at makukuha niya yung back-to-back, ay magiging happy ako talaga. So, challenge lang talaga yung back-to-back din sa atin. Kasi nga, di ba, kung yung ibang country katulad ni Peru, Mexico, di ba? Ayan, sunod-sunod sila back-to-back Peru and then sumunod Mexico, tapos parang ano talaga sila, kuha nila talaga yung title bago pa mapunta sa iba. So ako para sa akin, I hope na sana magkaroon tayo ng record na back-to-back sa Reyna. Lalo na ngayon yung pambato natin na alam natin na kaya niya at kumpiyansa. So mas malaki yung chance na nakikita ko, siguro nasa 80 or 70% na pwede niyang makuha talaga ang corona ng Reyna. So, depende na lang talaga yan sa magiging execution niya sa coronation night. Pero sa ngayon pa lang talaga nakikita ko palaban talaga ang lola mo at hindi basta-basta. Lumalaban talaga siya, di ba? So, ang mahigpit niyang makakalaban dyan ay si Panama. Pwede din si Panama kasi talagang mag-title So, si Panama talaga yung nakikita ko na parang isa sa mga mahigpit niyang kalaban. Actually, kung titignan mo ang competition nila, Panama and Venezuela talaga yung naglalaban. Pero, sabi ko nga, kaya to ni Philippines kung makakarating siya sa dulo ng competition and then pagdating sa Q&A, ayun, doon yan aariba. So, yan. Kaya yung chance pa rin nandoon. Kasi alam mo naman si Beatrice na hindi yan basta-basta talaga nagpapatalo ng ganun-ganun lang. Sa experience natin sa kanya sa Miss Eco, talagang kumuda talaga siya ng bonggang-bongga. So, ang maganda kasi sa kanya, binibigay niya talaga ng 100% ang bawat laban. Oo. So, sa ipinapakita niya, binibigay niya ng 100% talaga. At doon ako nabibilib sa kanya. She well prepared. Kaya nga sabi ko, she deserved na manalo para, alam mo yon, magkaroon ng corona. So, kaya niya Kaya niya Kasi parang, alam mong may ibubuga. So, I'm so excited kung ano yung ipapakita niya sa final looks niya. Yung styling niya. So, mas maganda ba siya na mas nakalaglag yung hair, no? Tapos yung makeup niya, ngayon lalong mas gumaganda Sabi ko nga, ay, ang bongga, pasabog, ang lola mo. Mas umaariba, mas umi-eksena, mas binibigay ang 100%, di ba? So, let's see. So, for now, ang nakikita ko nga, malakas si Panama, malakas si Venezuela, and then, yung ibang kandidata, so, syempre, hindi natin alam kung ano nga ba ang mga surprising pa dito, but naniniwala ako na kaya ni Philippines talaga na makisabay hanggang sa dulo ng kompetisyon. Naniniwala ako na si Philippines ay aariba ng todo-todo. Minsan na tayo na El Tocuyo dito, di ba? Yung pinadala natin yung kapatid ni Agam Mulak, di ba? Na El Tocuyo tayo sa Reyna Hispano-Americana. So, parang feeling ko hindi naman mangyayari ngayon. So, ganon. So, feeling ko naman na 100% naman na lumalaban ang ating pambato at ibinibigay niya ang best niya. 'Di ba? So, yun. Kasi 'di ba after ng si Win-Win noon, tapos yung sumunod ay si Mulak. Di ba na El Tocuyo? So, parang nag-hit tayo ng back-to-back during that time. Tapos na El Tocuyo. Pero ngayon, parang feeling ko lalaban naman. Ito yung taon kasi na parang feeling ko, yung pambato na dinala natin ay malakas. Yung alam mo yun na parang meron talaga siyang ibubuga. At nakikita naman natin na talagang lumalaban at hindi rin basta-basta talaga nagpapaagrabyado. Di ba? So, hindi siya basta-basta nagpapatalo. Kaya, feeling ko,
Okay, kaya to ni Beatrice. Feeling ko, okay, kakabugto ng todo-todo. So, let's see. Malalaman natin yan, malapit na sa February 21. Kaya sana po supportahan po ninyo si Beatrice sa kanyang magiging laban dito sa Reina Hispano-Americana 2026. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo kaya nga ba niya talagang makuha ang back-to-back? At saan ka aalinlangan sa kanya kung sakali mang matatalo siya? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.